Paano bayarin ang credit card debt sa Pilipinas? Isang swipe lang. Installment lang naman. Next month ko na babayaran. At bago mo na malayan, 20,000 pesos na utang naging 80,000 pesos minimum payment lang ang binabayaran mo. Pero parang hindi nababawasan ang utang. Araw-araw may text. May tumatawag. Hindi ka makatulog. At ang masakit, maraming Pilipino ang nababaon sa credit card debt hindi dahil sila maluluho, kundi dahil sinusubukan lang nilang mabuhay. Pambayaran ng groceries, pambayad ng gamot, emergency, tuition, ang gas, paghanda. Pero ito ang katotohanan, ang credit card debt ay parang quicksand. Habang mali ang galaw mo, lalo kang lulubog. Pero may good news. Kahit gaano kalaki ang utang mo ngayon, 20,000 man yan, 200,000, o kahit milyon pa, may paraan para makahon. At sa video na ito, pag-usapan natin, bakit maraming Pilipino ang nababagot sa credit card debt, paano kaunti-unting milalom ng interest ang biggest mistakes na nagpapalala ng utang at ang step-by-step system para tuluyan kang makalaya sa credit card debt dahil tandaan mo. Hindi mo kailangang yumaman agad. Kailangan mo lang makalaya muna ang section on bakit maalaging Pilipino ang nabaw sa credit card debt sa Pilipinas. Maraming tao ang gumagamit ng credit card para magyabang. Kadalasan, ginagamit ito para sa luho. At ito ang malaking problema. Kapag emergency ang dahilan ng paggamit mo ng utang, ibig sabihin wala kang financial buffer. Isang hospital bill lang, isang nawalan ng trabaho, isang bagyo, isang emergency. Maari kang mabaon. 1. Mataas ang bilihin, mabagal ang sahod habang tumataas ang presyo ng pagkain, gasolina, renta, at utilities. Maraming sweldo ang halos hindi gumagalaw. Kaya kapag natapos, credit card agad. At dahil madaling gamitin, akala mo may pera ka. Pero ang totoo, inira mo lang ang future salary mo. Mukhang harmless. Pero psychological trap yan. Kapag installment ang tingin mo sa lahat, hindi mo napapansin na sabay-sabay kang may obligasyon. Cellphone, laptop, Shopee, travel, aircon, furniture. Dumating ang point na kalahati ng sweldo mo. Pambayad na wala ng utang. Kaya minimum payment trap ito ang isa sa pinakamapanganib. Kapag minimum payment lang ang binabayaran mo, akala mo okay ka. Pero ang totoo, interest lang halos ang binabayaran mo. Halimbawa, may utang ka 100,000 pesos at minimum lang ang binabayaran mo kada buwan. Pwedeng abutin ng maraming taon bago mo matapos yan at baka double o triple pa ang total na mababayaran mo. Parang kang nagtatapon lang tubig sa dagat habang lumalaki ang alon. 4. Emotional spending ito ang hindi madalas pag-usapan. Maraming tao ang kumagastos hindi dahil kailangan, kundi dahil emotionally drained sila. Stress, pagod, insecurity, depression, pressure sa social media, at minsan, shopping ang nagiging escape. Kung deserve ko to, wang pa minsan lang naman, wang panpagod ako, pero kapag dumating na ang billing statement, stress ulit, at lumiliko ang cycle. Section 2 How you nalaman ang credit card interest. Ito ang bagay na maraming tao hindi fully naiintindihan. Ang credit card companies kumikita sa interest. At kapag hindi mo nabayad ng buo ang balance mo, magbabayad ka ng finance charges. Sa Pilipinas, kahit may regulations, mataas pa rin ang effective annual interest. At kapag late ka pa, may penalties pa. Simple example, may utang kang lockdown, hindi mo na binabayaran ng buo. Minimum lang binayaran mo. Next month, may interest, may finance charge, may tax pa minsan. At kapag ginamit mo ulit ang card, lalong lalaki. Parang snowball pababa ng bundok. Sa simula maliit. Pero habang tumatagal, nagiging halimaw. Ang pinakamalaking problema, compound interest against you normally. Ang compound interest magandang bagay kapag investment. Pero sa utang, alaban mo yan. Habang tumatagal ang utang mo,
mas mabilis itong lumalaki. Kaya maraming tao nagulat sa ang laki na ng nabayaran ko, bakit may utang pa rin ako? Dahil kinakain ng interest ang payments mo. Section 3 ang mistakes na hinalat na ang langgang 1. Patuloy paling gumagamit ng credit card, ito ang number 1 mistake. Sinusubukan mong bayaran habang patuloy ka ring gumagastos. Parang nagbubuhos ka ng tubig sa butas na timba. Kung seryoso ka makaahon, kailangan mong ihinto muna ang paggamit ng card. Oo, mahirap, pero necessary. So, paglilipat-lipat ng utang may ibang tao, gamitin ng bagong credit card para pambayaran sa lumang card. Temporary relief lang yan. Hindi nawawala ang utang. Lumilipat lang. At minsan mas lumalaki pa. Kaya walang budget, maraming Pilipino ang may ideya kung magkano sweldo nila, pero hindi nila alam saan napupunta. At kapag hindi mo minamanage ang pera mo, automatic, pera ang magkokontrol sa'yo. Lifestyle inflation, kapag tumaas ang sweldo, tumataas din ang gastos. Mas magandang phone, mas mahal na restaurant, mas maraming online shopping. Kaya kahit mas malaki na income, wala pa ring naipon. Pride, ito ang masakit. Maraming tao ayaw humingi ng tulong. Ayaw sabihin sa asawa. Ayaw sabihin sa pamilya. Ayaw aminin. Pero habang tinatago mo ang problema, lalo itong lumalaki. Kung gusto mong matuto kung paano mag-budget, paano mag-invest, paano makabangon sa utang, at paano palakihin ang pera mo bilang Pilipino, i-click muna ang subscribe button at i-hit ang notification bell. Dahil sa channel na ito, hindi tayo nagpapangap na mayaman. Pinag-usapan natin ang tunay na financial reality ng ordinaryong Pilipino at kung paano tayong makahaon step by step. Section 4 Step-by-step system para makabayad ang credit card debt. Tigil muna ang pagdagdag ng unang step. Stop the bleeding. Kung patuloy kang gumagamit ng card habang nagbabayad, mahihirapan kang makaprogress. I-lock ang card, itago muna, burahin. Sa shopping apps, iwasan ang online impulse buying. Hindi ibig sabihin nito masama ang credit card. Ang ibig sabihin lang, kailangan mo munang makontrol ang paggamit nito. Step 2 lamin ang gitoni na total debt queue. Ito ang nakakagulat sa maraming tao. Hindi nila alam gaano na talaga kalaki utang nila. Kaya isulat mo lahat. Total balance, interest rate, minimum payment due date, lahat. Harap mo ang numero. Mas nakakatakot ang utang kapag ito'y ini-ignore mo. Step 3 gumawa ng survival budget, temporary muna. Hindi forever. Tanggalin muna ang unnecessary spending, madalas na food delivery, impulse shopping, luxury subscriptions, unnecessary gadgets. Focus muna sa essentials. Goal mo ngayon ay hindi magmukhang mayaman. Goal mo ay maging debt-free. Gamitin ang debt snowball o debt avalanche. Step debt snowball, bayaran muna ang pinakamaliit na utang. Kapag natapos, next naman. Maganda ito psychologically dahil may momentum. Debt avalanche, unahin ang may pinakamataas na interest. Mas mathematically efficient ito. Pareho silang effective. Ang importante, consistent kang nagbabayad. Mahanap ng extra income, ito ang reality state. Minsan kulang talaga ang sweldo. Kaya kailangan madadagdagan ang income. Mong magagawa, freelancing, online selling, side hustle, part-time work, content creation, tutoring, delivery services. Hindi ito habang buhay. Temporary sacrifice lang. Remember, extra income can accelerate debt freedom. Step size, kausapin ang bangko kung kailangan. Maraming tao ang natatakot makipag-usap sa bangko. Pero minsan, maaari silang mag-offer ng restructuring, installment programs, lower payment terms. Mas okay na makipag-coordinate kaysa magtago. Step 7 magtayo ng emergency fund. Ito ang protection mo laban sa future debt. Kahit maliit muna, 500, tayo 1,000, 5,000, ang importante may buffer ka. Dahil kapag wala kang emergency fund,
credit card ulit ang takbuhan mo. Section 5 Egg Mindset na naggalangin para mahinuhon. 1. Hindi ka failure dahil may utang ka, maraming Pilipino ang nahihiya. Pero tandaan mo, ang utang ay financial problem. Hindi identity mo, baka makahon. Theo, delayed gratification, ito ang skill na nagpapayaman sa tao. Tayang magsasabi ng sa hindi mo na ngayon. Kaya hindi ko pa afford, wangtang hindi kailangan, yan ang tunay na financial maturity. 3. Stop comparing yourself. Social media is dangerous financially. Nakikita mo travel, bagong kotse, bagong iPhone, pero hindi mo alam kung gaano kalaki utang nila. Focus on your own progress. 4. Small progress is still progress kahit for 1,000 extra payment lang. Huwag malitin. Section 6 kung paano mawisan ang credit card debt sa hulag. 1. Gamitin lang ang credit card kung kaya mong bayaran in full. Ito ang golden rule. Treat your credit card like cash. Kung hindi mo kayang bayaran agad, think twice. 2. Build emergency savings kahit 3 and 6 months eventually. Ito ang financial shield mo. 2. Learn financial literacy sa school, bihira ituro, budgeting, debt management, investing, taxes, insurance, kaya self-education ang susi. 4. Live below your means, hindi kailangang mukhang mayaman. Mas mahalaga ang financial peace. 5. Once invest debt-free, kapag wala ka ng toxic debt, doon ka magsisimulang magpalaki ng pera. Investing while drowning in high-interest debt is difficult. Section 7 ay ang matinding reality check. Ang pinakamasakit na bahagi ng utang, hindi lang pera ang kinukuha nito. Kinuha nito ang kapayapaan ng isip, tulog, confidence, relationships, future opportunities at minsan, kalusugan. Pero ito ang gusto kong tandaan mo. Hindi permanenteng sitwasyon ang utang. Pwedeng magbago ang buhay mo in 1 year, 2 years, 5 years, kung magsisimula ka ngayon. Hindi mo kailangang ayusin lahat agad. Ang kailangan mo lang ay ang unang hakbang. Ang kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo ang video at i-share mo ito sa ibang Pilipino na kailangang marinig nito. At mag-comment ka rin sa baba, makakaahon ako. Dahil minsan, ang unang step para makalaya sa utang ay ang paniniwala posible itong matapos. At kung gusto mo pa ng mas malalim na videos tungkol sa budgeting, investing, side hustles, financial freedom, at tamang paghawak ng pera bilang Pilipino, mag-subscribe ka na. Dahil dito sa channel na ito, hindi tayo yayaman sa isang gabi. Pero unti-unting natin babaguhin ang financial future natin. Salamat sa panonood at tandaan, ang goal ay hindi magmukhang mayaman. Ang goal ay maging tunay na financially free.